Kwentong Bayan. Isusugal ang buhay para sa pera, kahit na ilagay sa peligro ang mga kasamahan o pamilya. Hindi magdadalawang isip para magkaroon ng salapi. Ito nga ba ang batayan ng magandang buhay o hindi? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julio. Taong 1999, Isla ng Panay. Huwag mong kalimutang inumin yung tsaa na gawa sa sampang. Kahit bago ka natulog, maganda ito nang mawala yung ubo mo at hingal. Bakit kasi hindi ka nalang maghanap ng bagong trabaho, apo? Delikado sa kalusugan mo na makalanghap ng abo mula sa usok ng uling. Wika ng manggagamot na si Lola Caridad. Kasalukuyang ginagamot si Julio. Edad 18 anyos. Mag-uuling ang trabaho ni Julio. Bukod sa ganitong gawain, wala nang iba pang alam ang binata para kumita ng pera. Ulila na sa ina, ama na lang at kuya ang kasama sa buhay. Lasinggero ang ama. Uuwi lang ito para saktan siya habang ang kuya naman wala ring pakialam sa kanya. Simula nang mawala ang ina dahil sa malagim na aksidente na naging dahilan ng pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng ama at kapatid. Kaya para mabuhay nagsumikap siyang mag-uling. Hindi naman din nakapagtapos ang binata. Ang takbuhan naman ni Julio sa tuwing masama ang pakiramdam. Ang matandang si Lola Caridad. Bata pa lamang ito na ang gumagamot sa mga sakit at pilay. Kasi po, Lola Caridad, alam niyo naman pong wala akong hanap buhay, di ba? Isa pa, sa pag-uuling, hindi ko kailangang makisalamuha sa ibang tao. Hawak ko ang oras ko. Walang nagmamando sa akin. Wika ni Julio. Mahiyaing binata at takot humarap sa ibang tao. Nakatatak na sa isipan niya ang palaging sinasabi ng ama na wala siyang mararating sa buhay dahil mahina ang utak niya. Kaya nawalan ng kumpiyansa sa sarili ang binata. Alam mo, iha, sa buhay natin tayo ang gumagawa ng mga desisyon. Kapag sinabi mo sa sarili mo ng paulit-ulit na hindi mo kaya, ay talagang hanggang dyan ka na lang. Pero sa oras na sinabi mong mas may igagaling ka pa at balang araw aasenso ka rin, nakatepende sa'yo kung alin sa dalawa ang katotohanang paniniwalaan mo. Tandaan mo yan, Julia. Wika ng matanda habang tinatapik siya sa balikat. Hindi nagtagal umalis na ang binata sa tahanan ng manggagamot. Umuwi na sa sariling bahay. Hirap itong huminga. Mabilis mapagod kapag naglalakad dahil sunod-sunod na pag-uuling sa kabundukan. Dagdag pa na minsang inaabot siya ng malakas na ulan sa pag-iipon ng kahoy. Madalas ding natutuyuan ng pawis. Dahil dito, ilang araw na siyang hindi nakakapunta sa gubat at walang kita. Mabuti na lamang may naitabi siyang pera. Ito ang ginagamit niya sa pang-araw-araw. Nasa trabaho ang ama at sa susunod na buwan pa ang balik. Sa isip naman ng binata, naroon man o wala ang ama, walang pagkakaiba. Wala itong amor sa kanya at mas mainam pang mag-isa na lang sa buhay kesa tiisin ang araw-araw na pambubugbog. Tabo! Julia! Adya ka pa sa loob? May dala akong tinola, padala ng nanay. Wika ni Benji, kaibigan at kinakapatid ni Julio. Simula nang mawala ang ina, ang pamilya na ni Benji ang palaging tumitingin sa kalagayan ng binata.
dahil alam ng ginang ang ginawa sa kanya ng ama. Ilang beses siya nitong inalok na doon na lamang manirahan. Subalit palagi itong tinatanggihan ni Julio. Para sa kanya mapapatawad din siya ng ama at balang araw babalik din ang kapayapaan sa tahanan. Ay naku, nag-abala ka pa, Benji. Pakisabi kay Ninang salamat ha, busog pa naman ako eh. Kakakain ko lang kina Lola Caridad. Nabutan kong nagluto ng ginataang langka eh. Wika ni Julio. Napansin naman ni Benji ang biglaang pagpayat ng kaibigan, kaya labis ang pag-aalala nito. Alam mo tol, mabuti pa itigil mo na yung pag-uuling mo. Hindi talaga yan makakabuti sa'yo eh. Ilang beses ka na bang nagkasakit dahil dyan? Puno na yata ng alikabok ng uling yung baga mo. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa pangangaso nila Teo. Ang alam ko darating sila dito sa Makalawa. Sakto, mataas magbayad yon. Lalo na kapag marami kayong nahuli. Tugon ni Benji. Sinabi naman ni Julio na pag-iisipan niya ang alok ng kaibigan. Ayaw din niya na merong ibang tao sa paligid na kailangang kausapin. Ngunit iniisip niya nang itigil ang pag-uuling. Isa pa, sa tagal niya sa gubat, nahasa na rin ang galing niya sa pangaso at paglatag ng mga bitag. Kinagabihan, habang umiinom ng tsaa mula sa manggagamot, napaisip si Julio, paano kaya kung subukan niyang sumama sa pangaso? Gagamitin niya ang kita para makabili ng kahit 2 pirasong baboy at mga sisiw. Mag-aalaga na lang siya ng mga hayop na pwedeng pagkakitaan. Isa pa, malawak naman ang lupa kung saan nakatirik ang bahay. Nang sunod na Martes, muli siyang dinaanan ni Benji at sinabing nakauwi na si Tio Gregor. Gusto siyang makausap kung interesadong sumama sa pangaso. Kadalasan itong hinuhuli ay mga baboy ramo, mamahaling ibon, unggoy at usa. Palipat-lipat lamang ito ng bayan. Iligal na gawain kaya kapag nag-init ang mga mata ng otoridad, lumilipat lamang ng gubat. Hindi ito totoong tsuhi ni Benji. Tiyo lamang ang tawag niya dahil niligawan nito ang ina. Julio, nasabi sa akin ng pamangkin ko na kabisado mo ang kagubatan. Tamang-tama. Dito kami mamamalagi ng grupo sa susunod na 2 linggo. Baka gusto mong sumama sa aming mga aso. Bibigyan kita ng porsyento sa bawat hayop na makukuha natin dito. Ano sa palagay mo? Alok ni Tio Gregor. Balbas sarado ito. May takip ang isang mata. Marami din itong peklat sa katawan at braso. Naisip ng binata na mahirap tanggihan ang alok sa kanya, lalo na't malaking pera kapag nagkataon. Matutupad na ang pangarap niyang babuyan at manukan. Sige po, sasama ako at isa pa. Gusto ko na ding tumigil sa pag-uuling eh. Huwag ko kayo mag-alala. Parang pangalawang tahanan ko ang gubat. Kabisado ko ang bawat sulok. Tugon ng binata. Dahil nga sa napagkasunduan, naganda na si Julio ng mga kagamitan sa pagpasok sa gubat. Bago ang araw na yon, muli siyang dumaan sa manggagamot na si Lola Caridad. Ipinaalam na sa wakas, may paraan na para tumigil sa pag-uuling kapag natapos ang pangaso sa loob ng 2 linggo. Sa ibinalita ni Julio, mas nag-alala sa kanya ang matanda. Alam mo iha, hindi ako ayon sa gagawin niyong panggagambala sa kagubatan. Masyado na itong luma at Diyos lang ang may alam kung anong uri ng mga hayop at mababangis na nilalang ang nananahan dito. Pero kahit ganon, ito ang pinili mong landas. Ito, dalin mo ang kwintas na ito para matulungan kang mailayo sa kapamakan. Mula pa yan sa mga ninuno ng angkan namin. Ayon sa lolo ko,
Pangil yan ng matandang aswang na nagawang gapiin ng mga ninuno namin. Siglo nang nakakalipas, sa parehong gubat na papasukin niya. Sana matulungan ka niyan. Ingatan mo ang sarili mo. Wika ng matanda. Inabot ang kwintas na may palawit na pangil. Kulay kalawang ang palawit at tila may bahid pa ng mga dugo. Subalit makintab ito at may kakaibang dating at itsura. Labis naman ang pagpapasalamat ni Julio. Nararamdaman niyang nag-aalala at pagmamahal ng matanda na hindi niya naramdaman sa ama o kahit sa kapatid. Sumapit ang araw ng pangaso. Kagaya ng usapan, naghintay lang si Julio sa bukana ng kakawyan. Bukod sa kanya at kay Tio Gregor, may 4 pa silang makakasama na kasabay na dumating ni Gregor sa baryo. Nakita niya ang mga kagamitan nito. Halatang biyasa sa gagawing hakbang. Mabuti naman at nagpakita ka. Ang buong akala ko, uurong na ang buntot mo eh. Ang mabuti pa, mauna ka na. Ipasyal mo kami sa loob ng sinasabi mong ikalawa mong tahanan. Wika ni Tio Gregor, na tila nang aasar pa. Blanko lang ang mukha ni Julio. Tila hindi naintindihan ang biro ng lalaki. Nagsimula na ito papasok sa kakawyan at pinangunahan ang grupo. Magagaling ang mga kasamahan ni Tio Gregor. Alam nila ang mga marka ng mga hayop sa puno at alam din nila kung saan ang pinakamagandang parte upang mailatag ang mga bitag. Ayon kay Gregor, walang ibang gagawin si Julio kung hindi sumama at gabayan sila sa loob ng kakawyan para mabilis ang pangaso. Ganun naman ang ginawa ng binata. Nakamasid. Inaaral ang mga bagong kaalaman sa pangaso mula sa mga veteranong kasama. Hindi nagtagal. Nakahuli ang mga ito ng ibon. Meron ding baboy ramo na kumagat sa bitag. Ngunit wala pa doon ang hinahanap ng grupo. Habang naglalakad si Julio sa mga nailatag na bitag, narinig niya ang 2 sa mga kasamahan nag-uusap tungkol sa totoong pakay nila sa gubat na iyon. Ang mailap at misteryosong aswang na napabalitang matagal nang naninirahan sa gubat. Ayon pa sa mga ito, kung sakaling mahuli nila ang aswang, tiyak ang pagyaman nila dahil dadami ang parokyanong interesado at handang magbayad ng malaking pera sa oras na makahuli ng buhay at totoong aswang. Nangamba naman si Julio sa narinig. Matagal na itong naninirahan sa baryong iyon, ngunit wala naman siyang nabalitaang sinalakay o pinatay ng aswang sa gubat. Hindi niya lubos maisip na ang kakawyan kung saan siya madalas natutulog sa itaas ng mga puno, tahanan din pala ng kinakatakutang aswang. Nahuli naman siyang nakikinig ni Mang Gregor. Bata, anong ginagawa mo? Hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na huwag makikinig sa usapan ng matatanda? Hala sige, doon ka na. Dito na tayo magpapagabi sa gubat nang mabantayan ang mga bitag natin. Wika ni Gregor. Nakayukong sumunod ang binata. Pumunta sa lugar kung nasaan ang mga kagamitan. Malapit na sila sa pusod ng gubat. At kahit magpaputok pa sila ng baril, walang makakarinig. Naganda ng duyan si Julio habang ang mga kasamahan ay may dalang tent na matutulugan. Bandang 4:00 ng hapon, tumigil na sila sa pangaso at bumalik na sa lugar kung saan magpapahinga. Kinagabihan, ilang ligaw na itik at mga malalaking paniki ang nahuli. Kagad namang inilagay sa baga upang maihaw. Napakaraming karne ang nasarap ni Julio ng gabing iyon, na labis namang ikinatuwa ng binata.
Madalas mga ligaw na manok lang ang nauhuli niya dahil wala naman siyang gagawin kung sakaling makahuli ng baboy ramo. Masyadong maraming karne at delikado. Malalim na ang gabi. Magkakaharap sila sa may apoy. Nagkwentuhan ng mga karanasan sa mga nagdaang pangaso sa iba't ibang lugar. Lumalabas na tinipon talaga ni Mang Gregor ang mga kalalakihan sa iisang pakay. Batay sa mga narinig ni Julio, halos lahat ng hayop na alam niya, nagawang mahuli ng mga ito. Kaso nga lang, labis ang pagkauhaw nila sa mga bagong tuklas na nilalang na maibebenta sa ilegal na merkado. Kaya nang ialok sa kanila ni Mang Gregor na manghuli ng aswang, walang pagdadalawang isip nila itong tinanggap. Habang nasa kasarapan ng pag-uusap, biglang nakarinig ng pagsigaw na tila ba nagmula sa malaking baboy. Aba, may baboy ramong naipit sa bitag. Ang mabuti pa, tignan nyo na. Baka mamaya, masayang ang pagbebenta natin yan. Siguraduhin yung hindi mapipilay. Wika ni Mang Gregor sa mga kasamahan. Habang si Julio naman, naroon lang nakamasid sa apoy. Pinipisil ang palawit na kwintas na bigay sa kanya ng matandang manggagamot. Nakita naman ito ni Mang Gregor. Nagtanong kung ano ang pangil na yon at saan nakuha. Dahil alam niya ang pakay nito, naisipan niyang ilihim ang tungkol sa kwintas. Baka mamaya si Lola Caridad pa ang kulitin ng mga ito tungkol sa mga aswang. Bigay lang po sa akin, pampaswerte. Pangil po yata ng unggoy. Mang Gregor, ano po bang plano nyo? Paano ba tayo makakahuli ng totoong aswang? Di ba delikado yun? Tanong ni Julio upang malis ang usapan. Madali lang yan. May mga nabili kong gamit kaya nung magpabagsak ng kahit malaking elepante. At siguradong sa oras na makakita tayo ng isa, mahimbing ang magiging tulog doon. At saka, Natigil sa pagsasalita si Mang Gregor dahil biglang nagsigawan ang mga kasamahan na inutusan niyang kumuha ng baboy ramo. Napabalikwas ito at nagulat maging si Julio dahil sa nakakakilabot na sigaw ng baboy ramo. Kinuha ni Mang Gregor ang baril at isang maliit na lalagyang may mga botelya. May dala din itong kakaibang baril. Alam ng binata na ito ang sinasabi ni Mang Gregor na kayang magpabagsak ng aswang. Ngunit ganun na lang ang gulat na naramdaman nila nang makita na 2 sa 4 na kasamahan niya nakahandusay na at duguan. Ang isa dito, wala ng paa, habang yung isa naman ay wakwak ang tiyan. Hinanap nila ang 2 na naunang sumugod, ngunit hindi nila ito nakita. Sumisigaw na si Mang Gregor at tinatawag ang mga kasamahan, habang si Julio naman ay nakatulala. Hanggang sa napatingin si Mang Gregor sa taas ng puno, nakita niya ang nilalang nakagat-kagat ang isa pang kasamahan. Doble ang laki ng nilalang sa kanila, kaya natulala si Mang Gregor sa nakita. Ngunit nang maramdaman ni Mang Gregor ang pagpatak ng dugo sa kanyang balikat, mabilis nitong kinuha ang baril at ipinutok sa nilalang. Natamaan niya ang aswang. Kargado ito ng pampatulog, kaya sa oras na bumaon sa laman ng nilalang, mabilis namang gagapang ang gamot. huwag kang tumunga nga dyan. Akin na yung lambat. Bilisan mo! Wika ni Mang Gregor. Maya-maya pa dumating na rin ang isa pa sa kasama nila. Silang 3 na lang ang natitira. Sa wakas, akin ang tropeyo. Makikilala ko sa mundo dahil sa nilalang na ito. Siguradong milyon ang magiging halaga
Sa oras na mahuli ko to. Wika ni Mang Gregor. Nagulat si Julio na sumabay din sa pagtawa ang isa pang kasamahan. Sa tingin niya nababaliw na ang dalawa. Sa wakas mo, mayaman na tayo. Makakapagpahinga na ako sa nakakapagod na buhay natin. Wika ni Baldo. Ang tanging nakaligtas sa 4 na kalalakihang dinumog ng aswang. Nang maigapos ang nilalang, pinagtulungan nila itong ilabas sa kakawyan. Habang naglalakad panay naman ang kwento ni Baldo sa mga plano, sa oras na makuha ang parte kapag naibenta na ang aswang. Tanaw na nila Julio ang labasan ng gubat. Ilang metro na lang nasa bukana na sila ng baryo. Biglang huminto si Mang Gregor at humarap sa kasamahan. Huwag kang mag-alala, Baldo. Ito na ang huli mong pagod sa pagsama. Makakapagpahinga ka na. Wika ni Mang Gregor, kasabay ng pagpapaputok ng baril sa noo ni Baldo. Walang buhay na bumagsak sa lupa si Baldo. Marahang hinila ni Mang Gregor pabalik sa kakawyan at sinindihan ng katawan. Natulala si Julio sa nasaksihan. Alam ng binata na siya na ang susunod. Subalit hindi niya magawang kumilos dahil sa labis na panginginig ng tuhod. Pasensyahan tayo, bata, ha? Ako lang ang pwedeng makinabang sa hayop na to eh. Ngayon, may 2 kang pagpipilian. Hilahin yung aswang o isusunod kita kay Baldo. Mamili ka. Wika ni Mang Gregor. Alam niya sa sarili, kahit ano ang pagpilian ay papatayin pa rin siya. Kita sa mga mata ni Mang Gregor ang pagiging ganid, lango sa tagumpay. Subalit isang bagay ang nakapagpabaliktad ng lahat. Naisip ni Julio na mas malaki ang tsansa niyang mabuhay sa oras na mapakawala ng aswang. Habang kinukuha ni Mang Gregor ang mga kagamitan, mabilis na kinuha ni Julio ang matalas na itak. Kagad niyang hiniwa ang lubid upang makawala ang aswang. Mataas na uri ng gabunan ang nahuli nila. Pagkaharap ni Mang Gregor, matalim na kuko ang bumaon sa sikmura niya. Tumagos hanggang sa likuran. Kagad na kinagat ng aswang ang ulo ng lalaki. Matapos nun nabaling ang atensyon nito kay Julio na nakatayo lang at hindi magawang gumalaw. Nakatulala ang binata habang pinagmamasdan ang nilalang. Matalino ka. Kung nagkataong nailabas ako ng taong to, doon na matatapos ang kasunduan na napag-usapan ng mga ninuno namin at ninuno nyo. Pasalamat ka. Pamilyar ako sa amoy mo dahil ilang ulit ka nang nagpapabalik-balik sa gubat. Yang suot mong kwintas, yan ang sagisag ng tapat naming pagsunod sa kasunduan. Iniiwasan naming atakihin ang mga kabaryo nyo. Ingatan mo yan. Siguradong maraming bagay pang may tutulong yan sa'yo. Naway magsilbi din itong babala sa inyo at sa mga nagtatangkang guluhin ang katahimikan ng gubat. Mag-iingat ka, kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Julio. Kung nagkataong natakot siya at pinangibabawan ng takot na sumunod kay Mang Gregor, buhay ng mga kabaryo ang kabayaran. Dahil din sa suot niyang kwintas, wala namang masamang ginawa sa kanya ang aswang. Naglakad lang ito pabalik sa kakawyan at hila ang katawan ng walang buhay na si Mang Gregor. Nang makabalik sa baryo, tulala ito at nanghihina. Nang tanungin naman nila Benji kung nasaan ang chewing, sinabi na lang ng binata na iniwan siya ng mga ito at hindi na natagpuan pa sa kakawyan matapos silang habulin ng malaking nilalang. Kinabukasan, binalikan nito ang lugar kung saan nila naiwan ang lahat ng kagamitan.
Nakuha ni Julio ang bag ni Mang Gregor na naglalaman ng mga pera. Itinago niya ang mga baril, maging ang mga mahalagang gamit ng mga kasama. Inilihim niya ang lahat at ibinaon na lang sa limot. Nagpa siya si Julio na mag-umpisa ng bagong buhay. Bumukod ito ng tahanan, nanirahan sa bahay ni Lola Caridad. Nawala na siya ng pag-asa na magkakaayos pa sila ng ama. Simula nang mangyari yon, malaki ang pinagbago sa buhay ni Julio. Hanggang sa ngayon, dala pa rin niya ang bigay ni Lola Caridad na pangil ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Flor. 1998, probinsya ng Siquijor. Alas 5 pa lang ng umaga, abala na si Flor sa paghahanda ng mga damit na dadalhin. Sa araw na iyon, pupunta silang mag-ina sa fiesta sa kabilang baryo. Doon na din sila magpapalipas ng isang gabi upang masulit naman ang pagdayo. Inihanda na rin niya ang susuotin ng 7 gulang na anak. Kahit saan pumunta, palaging nasa tabi niya ang bata dahil wala naman siyang maaaring pag-iwanan. Ang lolo na lang ang kasama ni Flor sa tahanan. Masyado na itong matanda para mag-alaga ng bata. Samantala, pagsapit ng alas 6 ng umaga, nag-uumpisa ng maglakad ang mag-ina. Halos 1.5 oras bago marating ng mag-ina ang kaibigang si Minda. Kaagad naman nitong pinapasok ang dalawa. Si Minda ay kaibigan niya sa dating trabaho. Hindi man sobrang tagal ng pagsasama, ngunit ayon kay Flor, isa ito sa tinuturing niyang matalik na kaibigan. Buti naman Flor, nakarating na kayo ng maaga. Tamang-tama, nakaluto na si Papa eh. Tara sa kusina, baka gutom na rin si Buboy. Malayo pa naman yung nilakad niyo. Wika ni Minda. Kaagad namang sumama ang mag-ina sa kusina. Nakahain na ang pagkain sa mesa. Labis na pagkatakam ang naramdaman ni Flor. Napakasarap tignan. Maging ang amoy ay mabango rin. Natuwa naman ang pamilya ni Minda dahil sa naging reaksyon ni Flor. Maging si Buboy, ganado din sa pagkain. Nang matapos, lubos namang nagpasalamat ang mag-ina. Nakatulog naman si Buboy pagsapit ng tanghali, habang si Flor at Minda nanatili sa bakuran. Hanggang sa nagtanong na si Flor kung bakit wala silang masyadong bisita, lalo pat nakita niya dinudumog ng maraming dayo ang ibang kabahayan. Hindi naman nagsalita si Minda at ngumiti na lamang. Matapos ng kwentuhan, nakaramdam ng antok si Flor kaya tumabi na ito sa anak. Samantala, habang nakahiga ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kung ano. Tila may mabigat na presensyang nakabalot sa buong tahanan ni Minda. Dahil sa nararamdaman, imbis na ipikit ang mga mata, wala nang nagawa si Flor kundi titigan ang lahat ng nasa paligid. Sa pagmamasid, napukaw ang atensyon niya sa 5 garapa na nasa ibabaw ng aparador. Ayon kay Flor, kung hindi siya nagkakamali, mga mata ang nakalagay. Ngunit sa isip niya, imposible naman iyong mangyari. Kaya naman hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin. Ayon sa kanya, baka dala lang ng antok ang nararamdaman kaya iba na ang nakikita. Bumangon na lang ito at pumunta sa kusina. Tumulong na lang siya sa paghahanda ng iba pang lulutuin. Buong maghapon itong tumulong sa kusina. May iilan namang pumunta at nakikain kaya mas lalo naging abala ang mga ito. Bandang alas 6 ng gabi, pumunta na ng kwarto si Flor para tignan ang anak kung gising na. Ngunit nakaramdam ng pagkabahala si Flor dahil napansin niya na hindi man lang gumalaw sa posisyon ang bata. Nang itinapat niya ang mukha sa bibig at ilong nito, wala na rin itong hininga. Kaya minadali niyang tinawag ang kaibigan at kaagad namang nagbigay ng tulong ang ama ni Minda. Binuhat nito ang bata at pinainom ng langis na galing sa bote.
Ganun na lamang ang pagpapasalamat ni Flor nang bumangon ang anak. Dahil sa pag-aalala, nang mismo mga oras na iyon ay nagdesisyon na si Flor na umuwi na ng tahanan. Ayon sa kanya, iba pa rin kapag nasa sariling tahanan nagpahinga ang anak. Isa pa sa pinag-aalala nito, baka bigla namang magkaroon ng lagnat ang bata. Sakitin na talaga si Buboy mula pagkabata. Samantala, sinamahan na lamang ito papalabas ng ama ni Minda at binagtas ng mag-ina ang daan papauwi. Lampara lang at sinag ng buwan ang nagsilbing liwanag ng dalawa. Naging maayos at ligtas naman silang nakauwi. Pagkabukas ng pinto ng tahanan, bigla na lamang nagulat si Flor nang makita niyang naghihintay ang lolo. Kahit di ka magsabi, alam ko kung bakit kayo biglang umuwi. Itabi mo sa akin ang apo ko. Gusto kong malaman ang kalagayan ng kaluluwa niya. Wika ng lolo na si Tandang Isko. Noong kabataan, iginugol nito ang buong oras sa pag-aaral ng pagiging manggagamot. Halos ilang taon siyang nagbigay serbisyo sa mga tao. Ngunit nang mag-edad 65, itinigil na ni Tandang Isko ang panggagamot dahil sa isang insidente. Pamilya na lamang ang binibigyan niya ng serbisyo. Kaya kampante si Flor na mapapagaling ang anak. Maging si Flor, hindi niya naranasang pumunta ng doktor dahil lahat ng sakit niya napagaling ni Tandang Isko. Samantala, gising na si Buboy at wala namang nararamdamang sakit sa katawan. Ngunit hindi ito kagaya dati na mahilig magkwento sa lolo tuwing galing sa ibang lugar. Paulit-ulit na inihipan ng matanda ang bunbunan ng bata. Ngunit wala namang ibang reaksyon si Buboy. Pambihirang lason ito. Kung hindi ako nagkakamali, nakasagupa ko na ang taong nagpataw ng lason kay Buboy. Hindi lang basta-basta ang bagay na ito, Flor. Hindi katawan ang punteriya ng lason, kundi ang kaluluwa ni Buboy. Kada araw na lumilipas, mas lalong mawawala sa wisyo ang apo ko. Bukas, kailangan mo maituro sa akin kung saan kayo nagpunta. Wika ni Tandang Isko. Dahil sa narinig, naguluhan naman si Flor dahil wala naman silang ibang pinuntahan ng araw na iyon, kundi ang tahanan ng kaibigan. Bagamat hindi lubos na maintindihan ang sinasabi ng matanda, ngunit nakaramdam ito ng pag-aalala dahil wala pa ring kibo ang bata. Hindi nagbigay ng kung anong orasyon o gamot ang matanda. Bagkus, pinagpahinga na lang ang bata. Halata sa mukha ni Buboy ang pagod kaya nang tabihan ito ng ina sa higaan, kaagad naman itong nakatulog. Bago matapos ang gabing iyon, nag-usap ang maglolo na si Flor at Tandang Isko. Napagkasunduan nilang dalawa na pumunta sa bahay ni Minda kinabukasan. Bagamat may mga katanungan na hindi masagot ni Flor, ipinaubaya na nito ang sitwasyon kay Tandang Isko. Nang sumunod na araw, 4:00 pa lamang ay gising na si Flor. Nagising siya ng pag-ungol ni Tandang Isko. Nang tignan niya sa kwarto ang matanda, naabutan ni Flor na napakataas ng lagnat nito. Kaya nagmamadali itong kumuha ng maligamgam na tubig at pinunasan ang buong katawan. Ngunit umalma ang matanda at ipinaubot na lang ang isang inaamag na ugat na nakalagay sa sisidlan. Pagkakuha ng matanda, kaagad niya itong inipit sa ilalim ng dila. Matapos iyon ay pinabalik na si Flor sa pagbabantay kay Buboy. Buong maghapon na inaasikaso ni Flor si Buboy at Tandang Isko. Pareha silang inaapoy ng lagnat. Ngunit ang napansin ni Flor, palagi lang nakatitig sa kawalan si Buboy. Hanggang sumapit ang 6:00 ng hapon, nakaramdam ng pagbuti ng pakiramdam si Tandang Isko. Ngunit kabaliktaran naman si Buboy. Halos hindi na ito nakakakilala at nagbibigkas ng mabigat na salita maging sa ina. Noong mga unang pagkakataon, hinahayaan lang niya ito. Ngunit nang mapansin ni Tandang Isko na nag-uumpisa ng magbanggit ang bata na may sakaliwang mga lingwahe, kaagad nitong pinaghanda si Flor at pagsapit ng 8:00,
Kahit madilim na ang daan, matyaga nilang pinuntahan ang tahanan ni Minda. Habang naglalakad ang dalawa, naitanong ni Flor kung hindi ba kayang si Tandang Isko na lang ang gumamot sa apo. Hindi gagana ang anumang gamutan sa kalagayan ng anak mo. Ang nagpataw lang ng lason ang may kakayahang bawiin ito. Lalo pat kaluluwa ang pinagtatangkang agawin ng mga nilalang. Wika ng matanda. Dahil sa narinig, hindi na tumugon si Flor. Bagkus nagmadali na lang sa paglalakad. Samantala, nang makarating sa tahanan ni Minda, sarado na ang pinto ng bahay. Ganun na lang ang gulat na naramdaman ni Flor nang sipain ni Tandang Isko ang pinto. Hindi naman inaasahan ni Flor ang susunod na nangyari. Pagkabukas ng pinto, kitang-kita niya mismo na nakaabang ang ama ni Minda. Bukod sa nakatitig kay Tandang Isko, iba na rin ang itsura nito. Galing sa kayumangging balat, naging purong itim ito at puno ng buhok ang buong katawan. May matutulis na kuko at pulang mga mata. Ngunit nakikilala pa rin dahil walang pinagbago ang muka. Samantala, iniabot na ni Tandang Isko kay Flor ang bata. Walang ano-ano'y nagpalipad ito ng tigalpo. Ngunit wala itong epekto sa ama ni Minda. Patuloy lang sa paghalakhak at dahan-dahang lumapit kay Tandang Isko. May ibinubulong ito sa tenga ng matanda. Walang pagdadalawang isip na ibinaon ni Tandang Isko ang hinugot sa bulsa na kung tawagin ay apog na binabalot ng 3 pinagpatong na buyo sa bibig ng nilalang. Hindi naman ito mailuwa ng nilalang dahil nakatakip ang 2 kamay ni Tandang Isko sa bibig nito. Hindi na rin nakapanlaban at mahahalata sa katawan ang panghihina. Hindi na pinalampas pa ni Tandang Isko ang pagkakataong iyon. Gamit ang nakuhang lubid, itinali nito ang mga kamay at paa ng nilalang. Nagmamadali itong pumunta sa kwartong pinaghigaan ni Buboy kahapon. Pagbalik ni Tandang Isko, dala nito ang garapang may lamang mga mata. Nakaramdam ng takot si Flor nang malaman na matanga ang nakita niya kahapon. Nang makalapit si Tandang Isko sa ama ni Minda, ganun na lang ang takot sa mukha nito. Ayon kay Flor, para itong bata na nagmamakaawa. Matanda na ako pero hindi ako basta nakakalimot. Ilang dekada na ang nakalipas magmula nang mamirwisyo ka sa lugar namin. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng asawa ko. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Makinig ka. Kailanman ay hindi hahayaan ng Panginoon na palaging manaig ang kasamaan sa mundong ibabaw. Hindi ko pangihimasukan ang prinsipyo mo sa buhay. Pero sa pagkakataong ito, gagawin mo ang hihilingin ko. Hindi mo magugustuhang mawala ang mga matang ito. Banta ni Tandang Isko. Tumango ang nilalang at baka sa pagmumuka ang pagmamakaawa na huwag galawin ang kung anuman ang nasa garapa. Kinuha na ni Tandang Isko kay Flor ang bata at itinabi sa nilalang. Dahan-dahang kinalas ng matanda ang nakatali sa kamay nito. Labis na kinakabahan si Flor ng mga sandaling iyon dahil kahit anong oras, maaaring umatake ang nilalang. Ngunit hindi naman nangyari ang kinatatakutan. Dahan-dahang hinawakan ng nilalang ang dibdib ni Buboy. May ibinulong ito sa tenga ng bata at biglang masuka. Nailuwa ni Buboy ang mga itim na likido. Halos ilang minuto pang nagsusuka ang bata. Kung hindi nagkakamali si Flor, ay kaya nitong mapuno ang isang batya. Matapos iyon, sa mga huling patak ng laway ng bata, sumabay ang isang kulay lumot na bato. Napakalaki nito na maski ang ina ay hindi maintindihan kung papaano ito nakapasok sa sikmura ng bata. Matapos iyon, maayos na ibinalik ni Tandang Isko ang garapang hawak sa nilalang. Kahit nanghihina, kaagad itong tumakbo papalayo at umalis sa sariling tahanan. Samantala ang bata naman, wala pa rin sa wisyo dahil sa pagsusuka. Hinang-hina na ang buong katawan, kaya nang magyaya ang matanda na umuwi, kinarga na ito ni Flor sa likuran. Ngunit hindi pa man nakakalayo, ay biglang narinig ng maglolo ang boses ni Minda.
kaya bigla silang bumalik sa tahanan nito. Pinatuloy ng dalaga sina Flor at Tandang Isko. Dahan-dahang isinalaysay ni Minda ang matagal ng kalbaryong dala sa pamilya ng ama. Ayon dito, simula pagkabata ay alam na nilang hindi ordinaryong tao ang ama. Malinaw rin sa kanya na isa itong mangingilo dahil siya mismo ang nakakita ng mga ginagawa nito. Ni isa sa kanila, maging ang sariling ina, ay hindi magawang pigilan ito dahil hindi nagdadalawang isip ang ama na magbuhat ng kamay kanino man. Dahil dito, humingi ng pasensya si Minda sa kaibigan. Hindi niya inaasahang pati ang walang kamuwang-muwang na bata ay magiging biktima ng ama. Sa kagustuhang maliwanagan sa ibang katanungan, naitanong ni Minda kay Tandang Isko ang patungkol sa loob ng garapa. Ang mga bagay na yun ay totoong mga mata ng tao. Ang mga taong iyon, lahat sila, biktima ng tatay mo. Nakagawian niya ang pangongolekta ng mga mata ng sino mang biktima. Dati pa man, kilala ko na siya dahil kung hindi ako nagkakamali, ang tatay mo ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Paliwanag ni Tandang Isko. Dahil sa narinig, bigla namang nabanggit ni Minda na batid niya kung saan iniimbak ng ama ang mga bangkay ng biktima. Hindi naman nagdalawang isip ang matanda na sumama, kaya naiwan sa loob ng tahanan ang mag-inang si Flor at Buboy. Halos 1 oras ang itinagal ng dalawa, kaya nakatulog na rin sa kinauupuan si Flor, habang nasa tabi naman ang nakahigang anak. Sa muling pagbalik ng dalawa, diretsong nagyaya si Tandang Isko na umuwi na ng tahanan. Bagamat malalim na ang gabi, hindi na nagpapigil pa ang matanda. Nang makarating sa tahanan, kaagad nang nakatulog ang pamilya dahil sa pagod na naramdaman ng buong katawan. Nang sumunod na araw, ganun na lamang ang pagkabigla ni Flor nang makakita ng isang tricycle sa tapat ng tahanan. Pasensya na apo, pero kinakailangan niyo munang umalis ng lugar. May mga bagay lang akong kailangan gampanan. Inabisuhan ko na ang tiyahin mo sa Karatig probinsya. Siya na ang makakasama niyo doon at doon na kayo titira magmula ngayon. Alagaan mo si Buboy dahil napakatalinong bata niyan. Mag-iingat kayo. Wika ni Tandang Isko. Kahit ano pang tanong ni Flor sa lolo, hindi na ito pinabulaanan pa ng matanda. Wala na rin itong nagawa kundi mag-ayos at mag-impake ng mga gamit ng anak. Nang mismong araw na iyon, lumuwas ng probinsya ang mag-ina. Hindi man gaanong maintindihan ang nangyayari, ngunit malaki ang tiwala ni Flor sa lolo. Naging maayos naman ang buhay nila sa bagong tahanan. Walang naging problema dahil mabuti ang tiyahin. Nakabalik na rin sa dati ang kalagayan ng bata, ngunit wala itong patid sa paghahanap kay Tandang Isko. Dahil ilang buwan na ang nakalilipas magmula ng lisanin ang matanda, isang araw bumalik sa dating probinsya ang mag-ina. Araw ng Lunes, 9:00 ng umaga na makarating ang dalawa sa lugar. Sa muling pagbalik sa tahanan ni Tandang Isko, naabutan nilang bukas ang lahat ng pinto. Hindi ito madalas na gawin ng lolo kaya naman nagtaka si Flor. Dahan-dahan itong pumasok ng tahanan at ganun na lamang ang pagkabigla nang makitang naglilinis doon ang kaibigang si Minda. Kaagad naman na yumakap ang dalaga kay Flor at ibinahagi ni Minda ang buong pangyayari simula ng lisanin ni Flor ang lugar. Ayon dito, ang mismong araw ng paglisan ng mag-ina sa lugar ay siya ring araw ng huling buhay ni Tandang Isko. Hindi na lubos na naidetalyan ni Minda ang mga pangyayari dahil mismong siya hindi naman harapang nakita ang mga naganap. Nalaman na lang ng lahat ng kumalat ang balita na nakitang wala ng buhay ang matandang si Isko. Malapit sa tahanan nila Flor, natagpuan ang labi ni Tandang Isko at ama ni Minda. Dagdag pa nito, nang gabing sinamahan ang matanda sa mga bangkay ng nabiktima ng ama, nakumpirmang isa nga sa mga labi ay katawan ng asawa. Ang mga bangkay na tinatago ng nilalang ay hindi kailanman maaagnas. Ayon kay Minda,
Baka iyon ang rason sa muling sagupaan ng dalawa. Dahil sa mga narinig, hindi naman malaman ni Flor ang gagawin at mararamdaman. Matapos na maibahagi ni Minda ang lahat, nagpasama ito sa libingan ng lolo at buong maghapong nanatili ang mag-ina sa puntod ni Tandang Isko. Magmula ng araw na yun, nang lubos na naintindihan ni Flor ang sitwasyon, nagpa siya itong muling manirahan sa tahanan ni Tandang Isko at hindi na muli pang bumalik sa tiyahin. Ayon sa kanya, kahit ano paman ang mangyari ay patuloy niyang pangangalagaan ang mga naiwang gamit ng lolo. Ngunit tuwing nag-iisa, naluluha na lamang si Flor dahil hindi man lang niya nakasama ang matanda sa mga huling sandali nito. Ngunit gayon paman, laking pasasalamat ng mga tao sa matanda dahil ito na lamang ang tumuldok sa manlalason ng Sikihor. Kwentong Bayan.